Kapawa at kapuwang, isang lingwistikong paggalugad sa konsepto ng kapwa sa tulong ni Levinas. Ang kapwa at pakikipagkapwa sa psikolohiyang Pilipino. Noong 1950s at 1960s, nagkaroon ng interes na tuklasin kung ano ba ang mga katangiang masasabing partikular sa mga Pilipino at nagkaroon ng pagputok ng mga psikososyologikal na pag-aaral na nagbigay ng pansin at tuon sa ilan sa mga ito, gaya ng hiya, utang na loob, pakikisama at iba pa. Karamihan sa mga mananaliksik na ito ay dayuhan. Hanggang ngayon, may mangilan-ngilan pa ring mga aklat na tumutukoy sa mga katangiang ito bilang bahagi ng kalipunan ng tinatawag nilang Filipino values. Sa pagkatapos ng 1960s at pagpasok ng 1970s, nagkaroon ng panibagong interes sa kultura at wikang Pilipino. Bunsod na rin ng unang sigwa o First Quarter Storm at ng impluwensya ng makabansang kaisipan at paninindigan ni Claro M. Recto at Renato Constantino. Gayon din, sa muling pag-usuri at pananaliksik na hindi kolonyal o makadayuhan, bagkus ay nagbubukas sa tunay na mapagpalayang edukasyon at kamalayan. Sa ganitong eksena ng aktivismo sa panahon ng martial law at bagong lipunan ni Marcos, umusbong ang psikolohiyang Pilipino na Virgilio Enriquez na nabuhay noong 1942 hanggang 1994. Ang psikolohiyang Pilipino na itinaguyod at sinimulan ni Enriquez noong 1970s ay ang pag-aaral at pagsusuri ng diwa o psyche ng Pilipino na sumasaklaw sa kalawakan ng kanyang kamalayan, kaisipan, damdamin, layunin, kilos at galaw. Ito ay psikolohiyang bunga ng karanasan, kaisipan at oryentasyong Pilipino. Hindi ito ang simpleng pag-aaral ng psikolohiya sa Pilipinas na kadalasan ay konluranin ang mga pamamaraan at pananaw. Hindi rin ito simpleng psikolohiya ng Pilipino na maaaring humantong at humimpil na lang sa payak na paglalarawan ng pagkataong Pilipino. Pinakamahalaga ang pagbibigay diin dito sa kanyang oryentasyon, sa kanyang pinanggagalingan at tunguhin. Maaaring sabihin na gaya ng nilayo ng iba pang makabayang manunulat at palaisip, hangad ng psikolohiyang Pilipino na palayain ng diwa at kamalayan ng Pilipino sa mahabang panahon ng pagkakasakop ng mga dayuhan at kolonyal na interes at magkaroon ng panibago, makatarungan at makatotohanang pag-unawa sa sariling pagkatao at kultura tungo sa kanyang pagbabagong dangal. Dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang ambag ng psikolohiyang Pilipino sa pag-unawa ng pagkataong Pilipino. Ang pagkilala sa konsepto ng kapwa bilang buod at batayan ng pakikipagkapwa at pakikipag-ugnayang sosyal at interpersonal ng mga Pinoy. Kapag madali ang isinasaisip ang ugnayan natin sa ibang tao, maaaring kaagad maapuha ang tambalang self and other sa Ingles, ngunit kapwa at sarili sa Filipino. Mapapansing bukod sa nauuna ang kapwa sa palasak na gamit ng parirala, hindi rin ito literal na katumbas ng other. Gayon din, sa pagkasali ng talinghaga na mabuting Samaritano sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 29, kadalasang sinasari ng Ingles na, "And who is my neighbor?" sa, "At sino naman ang aking kapwa?" Kung sa kanluraning pag-iisip at pagtatasa ay pangunahin ang pagkakaiba ng sarili at kapwa bilang other, sa Pilipino, litaw na litaw ang pagkakatulad at pinagsaluhang pagkatao. Ako ay tao, ikaw ay tao, at kapwa natin ang isa't isa. Pansinin kung paanong sa ating pakikipag-usap, kapag humantong na tayo sa puntong parang putol na ang ugnayan at pagkakaunawaan, sasambitin natin, "Utang na loob naman, oh." Sa konteksto ng halimbawang ito, malinaw na hindi ang konbensyonal na salin ni Charles Scout bilang debt of gratitude ang tinutukoy dito, kundi ang shared identity o ang kapwa inutang at pinagsasaluhang loob at pagkatao na siyang batayan ng anumang pakikipagkapwa-tao. May iba-ibang antas ng pakikipag-ugnayan sa tao ang Pilipino, mula sa pinakamababaw, halimbawa ang pakikitungo, hanggang sa pinakamalalim, ang pakikiisa at pakikipagpalagayang loob.
Ganon din, maihahanay ang iba't ibang uri ng pakikipag-unayang ito sa dalawang kategorya, ang ibang tao at ang di ibang tao. Pansinin yung pabirong sinasabi natin sa kaibigan, nais mapalagay at ma-feel at home. Ikaw naman, di ba? Para ka namang others. Ngunit ibang tao man o di iba, kapwa pa ring may tuturing at dapat ituring. Sa kabilang banda, sa tradisyon ng kanluraning filosofiya, kung maghahanap tayo ng may tuturing nating pinakamalinaw na halimbawa ng kaisipang nagsusulong ng radikal na altruismo o pagkilala sa hindi matatawaran at sukdulang kaibahan, ito na siguro ang kay Emmanuel Levinas, isang pilosopong Lituanyo-Pranses na nabuhay mula 1906 hanggang 1995. Dalawa sa mga pangunahing aklat niya ang Totality and Infinity at ang Otherwise Than Being or Beyond the Essence. Gayun din, matatagpuan ang buod ng kanyang kaisipan sa isang munting aklat, ang Ethics and Infinity, na naglalaman ng transcript ng mga panayam na ginawa sa radyo ni Philip Nemo kay Levinas noong 1981. Sa tradisyonal na pananaw, kadalasang tinitingnan ng metapisika o ontolohiya ang sangay ng filosofiya na tumatalakay sa pag-iral bilang una o pangunahing filosofiya. Ngunit para kay Levinas, ang espesyal na puwang ng pangunahing filosofiya ay dapat ilaan sa etika. Gayon din, para sa kanya, ang filosofiya na kadalasang inuunawa bilang pag-ibig sa karunungan ay ang karunungan ng pag-ibig, alang-alang sa pag-ibig. The wisdom of love at the service of love. Bakit kaya? Maaaring sabihin na sa pagsapit ng modernong panahon, lubhang naging suliranin para sa atin ang pagkakawalay natin sa mundo, sa ating kapwa at kahit sa mismong ating sarili. Kailangan lunasan ng pagkakawalay sa pamamagitan ng ugnayan. Ang ugnayang nilalantad ng metapisika, ontolohiya o ng filosofiya sa kanyang kabuuan ay mapanakop, mapangsaklaw, mapagbura ng kaibahan. Sa ilalim ng mga kategorya at konsepto, ginagawa tayong pare-pareho. Kung kaya, maaari tayong maidlip sa ligtas at komportableng katiyakan ng ating mga identidad, kakanyahan, at mga nakasanayan. Ang etika, ang karunungang gumigising sa ating pagkakahimbing. Gaya ng nabanggit, ang kasaysayan ng filosofiya ay badbat ng pag-ayaw na maaaring mapansin mula sa simpleng kawalan ng interes hanggang sa tahasan at sukdunang pagkamuhi at puot sa kaibahan. Hindi lang sa filosofiya marahil, kundi sa mismong pang-araw-araw na danas natin. May likas na takot tayo sa kakaiba at di kilala. At lagi, nagiging kampante lang tayo sa pag-uuwi natin dito sa kaiba, sa bukod tanging iba, sa pamilyaridad ng sarili nating kahulugan, na walang iba kundi ang kahulugan ng pagkakatulad, ng pagkakapareho, ng identidad. May karahasan sa pag-ayaw na ito sa kaibahan. Ngunit sa kabalintunaan, mayroon ding pag-ibig at pagnanasaring igpawan ang limitasyon ng sarili at sumaybayot makipagsapalaran sa kaibahan. Ang ugnayan ng etika na dito ay tatawagin nating pakikipagkapwa ay hindi ang ugnayan ng kaalaman. Ang ugnayan ng kaalaman ay tradisyonal nang inilalarawan sa pamamagitan ng metapora bilang asimilasyon o pagtutulad o pag-iisa, gaya na nagaganap kapag tayo ay kumakain. Sa proseso ng pagkain, sa digestion, binabago natin, dinudurog, nilulusaw ang ating kinakain upang maging bahagi ng ating katawan na kung tutuusin ay isang pag-uuwi sa pagkakatulad ng ating sarili, isang asimilasyon. Ang salitang asimilasyon ay kombinasyon ng dalawang salita, yung a or ad at yung similar o similatio. So, ang literal na kahulugan ay pagpunta, ang proseso ng pagpunta o patungo sa pagtutulad o katulad. Ang nilalayon o pakay ng kaalaman ay nananatiling bagay, walang sariling pagkilos o pagkukusa, habang tayong umaalam ay nananatiling malayang kumilos at magpasya.
Pag sinabi nating kilala natin ang isang tao, hindi kaya ang tinutukoy natin ay ang ugnayan ng kaalaman? Sa kabilang banda, sa etika, ang modelo ng ugnayan ay ang pakikipag-usap. At dito natin matatanaw ang halaga ng pakikipagtagpo ng tao sa tao, mukha sa mukha, at sa konteksto ng ating kultura at wika, kapwa sa kapwa. Sa mukha, sabay na umiiral sa isang banda ang kataasan, lakas o kapangyarihan, at sa kabilang banda, ang kahinaang humahantong sa pagiging vulnerable sa Ingles, na ang ibig sabihin ay maaaring masaktan o masugatan. Bago nangyari itong pandemya ng COVID-19 at ang laganap ng pagsusuot ng face mask, vulnerable ang ating mukha, hubad, walang pananggalang o proteksyon. Buwari nag-aanyaya sa nakamamalas ng kanyang kahinaan na gawan siya ng karahasan. Ngunit balintuna na sa kanyang mismong kahubdan at kahinaan, sabay na may masisilip na otoridad sa mukha. Tahimik, ngunit makapangyarihang nag-uutos sa sino mang titingin dito, huwag kang papatay. Sa pakipagtagpo ko sa mukha ng aking kapwa, ginigising ang aking kaakuhan sa anyo ng aking pananagutan. Nariyan sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata, ang kaloobang hindi mapipipi, mapipipi at matatawaran. Nangungusap kahit pa sa katahimikan, nang hahamon, nag-aanyaya. Kailangan kong tumugon. At kahit pa hindi rin isa wika, itong pagsagot, itong pagtugon na humahantong sa isang pananagutan. Narito ako, ang inyo pong lingkod. Isang pananagutang hindi maaaring takasan at lalo lang lumalalim at lumalawak habang pinaninindigan. Ngayon dumako tayo sa posibleng pagpuna na maaaring ituon sa konsepto natin ng kapwa gamit ang lente ni Levinas. Sa naging pag-aaral at pagsusuri ni na Jaime Guevara at Jeremiah Reyes, pinansinan nila ang hindi pagtutugma at pagkakaangkop ng kapwa sa diskurso ng radikal na kaibahan ng kaiba or the radical alterity of the other ni Levinas. Hindi nangangahulugan ito siyempre na higit na mainam mamabuti ang pagsipat ni Levinas sa etika o muli gagamitin ko ang salitang pakikipagkapwa-tao kumpara sa nagmula sa ating katutubong kultura. Ngunit maganda rin kung pagtatagpuin at kung maaari sikaping pagnilayan at pagwikain. Kung madalas nating inuunawa ang kapwa bilang kaisahan o pagkakaisa ng sarili at ibang tao, hindi ba humahantong ito sa itinuturing ni Emmanuel Levinas na karahasan, na pagbubura at pagbabaliwala sa bukod tanging kaibahan ng iba sa akin? Kung ang ibang tao ay kapwa din, hindi ba nauuwi rin ito sa diskurso ng asimilasyon at pananakop? Dito, inihahain ko ang isang panimulang paggalugad sa mga posibleng salitang ugat ng kapwa na maaaring maging lunsaran ng pagmumuni at pagdadagdag kung hindi man pagbabagong unawa sa konsepto at halagahing ito na tunay na tutugon sa hamon ni Levinas at mananatiling mapagtanggap at mapangyakap at hindi mapanakop o mapangyapak sa kaibahan, sa bukod-tangi, sa kakaiba at kakatwa. Sa isang sanaysay ni Rainier Ibana, ginamit niya ang kapwa at kaiba para tukuyin ang same at other na madalas iniuugnay sa diskurso ni Levinas. Muli, makikita rito ang malapit na kaugnayan ng mga salitang katulad, kawangis, kagaya at kapareho sa kapwa. Gayunpaman, ayon sa Wiktionary, ang salitang kaiba sa Bicol Central ay sinonimo ng kapwa o kasama. Pamilyar na marahil sa atin ang gamit ng unlaping ka sa maraming mga salita upang ipahiwatig ang kaugnayan. Halimbawa, kaibigan, katoto, kasama, kapatid, kalaban, kaaway, kaulayaw, kabarkada, katsismisan, kamarites, at iba pa. Ano kaya ang salitang ugat ng kapwa? Muli, ayon sa Wiktionary, hindi batid o tiyak,
ngunit ipinhahambing ang kadwa ng Kapampangan, kapgoa, na ang ibig sabihin ay kasama ko ng Hokkien, at puwak ng Malay, tribu o grupo o pangkat. Kung nawala ang ka sa dulo ng puwak, naging puwa, at dinagdagan ng ka sa unahan, maaari kapuwa, katribu. Mayroon ding laganap na matatagpuan sa internet na binibigay ang salitang puwang bilang salitang ugat ng kapwa. Ang puwang, syempre pa, ay pag-itan, lunan, agwat, espasyo. Ngunit mayroon din tayong salitang pawa na ang ibig sabihin ay lahat o tanan. Sa katunayan, ito ang sinasaad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Noceda at Sanlúcar. Babasahin ko. Nagkakapwa ang pawa, imehor na papawa ang pawa. Están juntos todos los buenos. Ang ibig sabihin, magkakasama ang mabubuti o magagaling. Nagkakapawa, nagkakapwa ang pawa. Kung gayon, mula dito mahihinuha marahil na ang ibig sabihin ng kapwa bilang kapawa ay katulad o kawangi sa lahat ng bagay, mabubuti o magagaling na bagay. Ngayon, bilang pagkatapos, ano kaya ang panimulang masisipat mula sa paggulugad na linguistic sa kapwa kaugnay ng hamon ni Levinas? Siyempre pa, kailangan ng mas malalim na pagsusuri at pagninilay tungkol dito. Pero sa maikli at madaling sabi, kung kapuwang ang susundan, maaring tingnan ito bilang tuntungan ng pag-itan o agwat na tanda ng paggalang o pag-ibig sa kaibahan. Kung kapawa naman ang susundan at mukhang higit ang ebidensya sa larangan ng diksyonaryo, especially nung diksyonaryo ni Noceda at Sanlúcar, dito, magsisilbi itong tuntungan ng pantay na kalagayan sa lahat, kabutihan o kagalingan ng tao at kapwa. Maaaring hindi ibang-iba, ngunit may pag-ibig pa rin sa katarungang inaasam ng lipunan.